Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkatuwa at kaginhawaan ng kalooban ng legal team ni dismissed Mayor Alice Guo sa ligtas na pagkakadakip nito sa Tangerang City, Indonesia kahapon September 4. Ayon kay Attorney Stephen David, welcome development ang pangyayaring ito dahil magkakaroon na ng pagkakataon si Guo na sagutin ang mga aligasyon at issue na ibinabato laban sa kanya. Bagamat nag-aalala sa kalusugan at kaligtasan ng dating alkalde, naniniwala si Attorney David na matapang pa ring haharapin ni Guo ang mga nakasampang kaso laban sa kanya. Nananawagan din ito sa publiko na iwasang magbitaw ng mga malisyosong komento at magsalita ng mga akusasyong walang batayan laban kay Guo dahil ayon anya sa konstitusyon ay may tuturing pa ring inosente ang kanyang kliyente hanggang walang napatutunayang kaso laban dito. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na humihiling ang Indonesian Authority ng prison swap kapalit ng kustodiya ni dismissed Mayor Alice Guo. Aniya napaulat na nagpahayag ang Indonesia ng kagustuhang makuha ang kustodiya ng Australian national na si Gregor Johan Haas na nahaharap sa mga kasong drug smuggling at naaresto sa Pilipinas noong Mayo. Ayon kay Remulla, sinusuri pa ng pamahalaan ang naturang hiling at may iba pang mga isyung kahilingan o kailangang resolbahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung papayag ang pamahalaan sa kahilingan ng Indonesia. Hataw Balita ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging mahusay na pagkilos ng Law Enforcement Agency ng bansa sa pagkakadakip kay Alice Guo na nakalabas ng bansa sa kabila ng pagkakaroon nito ng patong-patong na kaso. Naniniwala ang Pangulo na may mga sangkot na kawani ng gobyerno sa pagtakas ni Guo at mga kapatid nito. Tiniyak ni PBBM na mananagot sa batas ang sinumang nagpatakas kila Guo. Ayon sa Pangulo, hindi lang basta masisibak sa pwesto ang opisyal na mapapatunayang sangkot dito, kundi kakasuhan pa ito ng gobyerno. All of those who are implicated in assisting Alice Guo to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Hataw Balita ngayon. Sa pagdinig sa Kamara kahapon, September 4, mariing itinanggi ni Cassandra Leong, kinatawan ng Pogo firm na Lucky South 99, ang alegasyon ng mga mambabatas na siya ay isang dummy para sa isang individual na nasa likod ng ilegal na aktibidad ng Pogo. Kaduda-duda para sa mga mambabatas ang pagkakasangkot ni Ong sa malaking halaga ng pera, kabilang ang $500,000 na ibinayad ng PAGCOR at ang pagmamayari nito na 58% ng Whirlwind Corporation. Naging matipid si Ong sa pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista at tumanggi na magbigay ng detalye ukol sa kanyang kinikita pati na sa kanyang income tax returns. Natigil ang pagdinig ng dalhin sa ospital si Ong matapos makaramdam ng pagkahilo at pagbaba ng blood pressure. Na proper workup should be done to her in the next coming days, so we can finally diagnose her, final diagnosis that we can have, so she can, I understand because she's still here for another 20 days or so we should be well aware of what she's really having. Hataw Balita ngayon. Inamin kahapon, September 4, ni Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla sa House Quadruple Committee na may alam ito sa planong pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong taong 2016. Sa una nitong salaysay, tinanggi ni Padilla kung kilala ba nitong personal o nakita na ba niya ng personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit may ipinakitang mga larawan sa House Quadcom na kasama ni Padilla si dating Pangulong Duterte
noong alkalde pa ito ng Davao City. August 28 nang patawan ng contempt citation si Padilla matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng krimen. During that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Ano? Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa tatlong child. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung tatlo. Alam ko po, Your Honor. O anong ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung tatlo na Wala. nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na niya nakakausap ang dating running mate nito na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, huling beses anya itong nakausap nang bago pa ito magbitiw sa kanyang gabinete. Samantala, nire-respeto naman daw ni PBBM ang naging pahayag ni BP Sara nang humingi ito ng tawad sa KOJC members sa pagkumbinsi sa mga ito na suportahan ang running mate noong 2022 elections. No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. It's her prerogative. I still don't understand why, but that it is her wish. Wala tayo magtanong. Sa ulat ng Office of Civil Defense, sinabi ni OCD Director of Operations Service Sir Cesar Idio na nasa 15 individual na ang naitatalang nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng sa ilang lugar sa bansa. Bukod pa ang 15 nasugatan at 21 na kasalukuyan pang nawawala. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 547,029 individual mula sa 695 barangay ang naapektuhan ng bagyong Enteng at ng habagat. 288,110 ay mula sa gitnang Luzon. Sinundan ito ng rehiyon ng Bicol na may 181,506 at National Capital Region o NCR na may 74,030. Ingat po mga kasangbahay! Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil sa pinsala ng bagyong Enteng sa lalawigan. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Ruel Aguarin na isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur kahapon, September 4. Base na rin ito sa datos na ibinigay ni Che Bermejo ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office ng Camarines Sur. Mainly rice. Dito sa 13,710 na farmers and fisher folk yung affected sa buong Bicol base sa initial assessment namin, pero 13,300 dito ay mga rice farmers ng Camarines Sur. Nauna na rito ang ginawang pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng CAMSUR, kung saan pinag-usapan ang pagsasailalim ng state of calamity ng lalawigan. Sa ilalim ng resolusyong ito, magagamit ng pamahalaan ang 30% ng Quick Response Fund o QRF upang matugunan at maibsan ang mga epektong dala ng bagyong Enteng. Matatanda ang pagtama ni Enteng sa Camarines Sur ay halos nalubog sa baha ang maraming bayan sa CAMSUR.
Samantala, batay sa datos ng Department of Agriculture o DA Bicol, nasa 8,893 hektaryang sari-saring pananim at gayon din ang pangisdaan na napinsala ng bagyong Enteng sa Kabikulan. 13,623 naman na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng pamumuhay dito sa Rehiyon 5. Ang may pinakamalaking napinsalang taniman ay nasa lalawigan ng Camarines Sur na karamihan ay nalubog sa baha dulot ng bagyong Enteng. Ayon sa Chief ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture, Bicol. Sa DA naman po, lagi tayong may nakahandang mga buffer stock ng seeds ng rice, corn, and high-value crops, as well as mga drugs and biologics for livestock. And meron din kaming, bago pa bumagyo, ay nag-activate na si Director Del Tornilla ng ating command center na manned 24 hours po. Kaya yung mga wala pa po sa report namin, hindi pa nakasali, pwede pong mag-report pa through the municipal agriculture offices. Sa ngayon ay nakapagpasa na ng damage report ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon, habang hinihintay pa ang datos mula sa isla ng Masbate sa naiwang pinsala. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense o OCD Bicol, umabot sa 116 na barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa bagyong Enteng sa Bicol. 546 na bahay naman ang nasira ng baha, landslide at pagbagsak ng puno. 20 kalsada at mga tulay din ang naapektuhan ng pag-apaw ng tubig. May 7 pa na hindi madaanan. Umabot naman sa mahigit 26 na milyong pisong halaga ng family food packs at non-food items ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Bataan. Samantala, klase sa mga eskwelahan sa probinsya mananatiling suspendido. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Bataan, bagamat nakataas pa rin sa lalawigan ang orange rainfall warning ng State Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po, sir, medyo gumanda na po yung panahon natin, sir. May ilan na lang po tayong light rain sa iba't ibang bahagi ng Bataan at karamihan naman po no rain na po siya. Inianunsyo na kagabi ni Bataan Governor Joet Garcia ang suspension ng face-to-face classes sa buong lalawigan. Ngunit maaaring magsagawa ng online classes or modular learning distance ang mga eskwelahan depende sa mga punong guro na nakatalaga sa bawat paaralan. At silang po lahat, kasama po yung ating mga mayors, ay nagre-recommend na mag-suspend po ulit tayo ng classes for tomorrow, September 5. Kaya gagawin po natin yung ating order para mapirmahan po ng inyong lingkod at ipopost din naman natin sa ating social media pages na wala pong pasok o levels dito po sa probinsya ng Bataan. Base ito sa inilabas na rainfall alert ng Pag-asa at rekomendasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, mayors at mga heads of schools na kinukonsulta ng lokal na pamahalaan ng Bataan. Melaki ng humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasa Maynila na ang mga nadakip na 169 foreign nationals upang humarap sa deportation proceedings matapos masangkot sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ngunit 16 dito ay kailangan munang harapin ang mga kasong ipinataw sa kanila kaugnay ng paglabag sa qualified trafficking in persons. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sakay sa C-130, dinala na ang lahat ng foreign nationals na nahuli sa pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kasalukuyang nasa kustodiya sila ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ide-detain para humarap sa deportation proceedings. Those that are charged have to face the cases filed against them before they can be deported. Yeah. That's the rule. Those charged should remain in the country
to face the charges against them. They will be given their day in court, the opportunity to answer the charges against them. Sa 169 foreign nationals na nahuli, 16 rito ay mahaharap sa paglabag sa qualified trafficking in persons. Kinabibilangan ito ng 13 Chinese nationals, 2 Indonesian national at 1 Myanmar national. Habang ang iba pang nahuli ay paglabag patungkol sa undocumented and working without visa. And they were charged, all of them were charged in violation of the immigration law for being undocumented and working without the proper visa and permits. Kasama rin sa mga nahuli na parehong lumabag din sa qualified trafficking in persons ay isang Pilipino dahil sa kanilang sabuatan sa loob ng hotel sa Lapu-Lapu City. Ang pagkakahuli sa mga ito ay nag-ugat sa isang operasyon lang sana para i-rescue ang ilang Indonesians na iniulat na nakadetain ng illegal sa isang hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. At ito ang naging daan para matuklasan ang illegal na operasyon ng Pogo Hub sa loob ng naturang hotel. Pinaniniwalaang ang mga ito ay kabilang sa mga Pogo sa Pampanga at Tarlac na nagkanya-kanyang alis. At isa ang Lapu-Lapu City sa kanilang pinuntahan dahil malapit lang ito sa airport. Samantala mayroong nakuha ang mga otoridad na 8 milyong piso, 51 passports ng mga rescued victim ng human trafficking at IDs. Ang naturang 8 milyong piso na nasa isang box ay tinangka umanong ilabas ng isang nagtatrabaho sa hotel na ipinag-utos umano ng ilan sa nationals na kabilang sa qualified trafficking in persons. Siya ay mahaharap sa criminal charges. Inaasahang magagamit itong ebidensya laban sa inihaing reklamo sa mga foreign national na sangkot sa operasyon ng Pogo. His possession of those passports are possible grounds. No? There's a probable cause which placed him as subject for accessories to qualified human trafficking. It reveals this box, which upon inspection it contains bundles of 1,000 peso bills. This was inventoried in the presence of our PAOK, the Bureau of Immigration, and it turns out that the total amount is 8 million. This is considered as proceeds of the crime, and we will be awaiting the disposition of the custody of this money. Either this will be subjected to search warrant or an asset preservation to be issued by the Honorable Executive Secretary Bersamin. Matapos ang pagkakahuli ng naturang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, tuloy-tuloy na ang gagawing monitoring at koordinasyon ng mga otoridad para matiyak na wala ng operasyon ng Pogo na makakapasok hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong Central Visayas. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakumpiska ng nasa mahigit 2,000 mga baril ang Calabarzon Police bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na 2025 midterm election. Bukod dito, tinututukan din ng pulisya ang private armed groups sa rehiyon. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Simula sa buwan ng Oktubre ay uumpisahan na ng Commission on Elections ang filing of candidacy para sa mga nagnanais na tumakbo sa 2025 midterm election. Kung kaya't kabilang sa tinututukan ngayon ng Philippine National Police o PNP ang paghahanda upang matiyak na magiging mapayapa ang halalan. Ditong Martes, September 3, ipresenta ng Police Regional Office 4A ang mga nakumpiska, isinurrender at na-recover ng mga baril sa rehiyon mula noong January 1 hanggang August 31 itong taon na umabot sa 2,929 na iba't ibang uri ng mga baril. At dahil malapit na ang halalan, isa sa ginagawa ng PNP upang matiyak na mapayapa ang eleksyon ay ang pag-recover, pag-surrender at pagkumpiska ng mga ganitong loose firearms. This effort is closely aligned with the preparation of the Philippine National Police
for the national and local midterm election of 2025, ensuring that we maintain peace and order in the region as we approach this crucial period. Ayon kay Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ngayong papalapit na ang election period, minomonitor din nila ang galaw ng mga private armed group o PAGs. Kasama yan doon sa mga trinabaho ng mga kapulisan natin. Meron tayong na-identify and ang ginawa ng kapulisan natin is to apply for search warrant para doon sa mga private armed groups na yon. And ito nga katunayan nito is nakuha natin yung mga firearms nitong PAGs na ito. And tuloy-tuloy yung gagawin ng mga pulis natin, operatiba natin para sa pagsugpo ng mga PAGs na ito. Sa ngayon ay isa sa ilalim muna sa ballistic examination ng mga nakuwang baril upang malaman kung mayroon sa mga ito ang ginamit sa krimen. Nagpaalala naman ang Proper A sa mga gun owner na tiyaking maiparehistro ang kanilang baril upang hindi sila maging target ng police operation. Benedict Samson, umahataw sa balita ngayon. Pinadalhan ng U.S. House of Representatives for Foreign Affairs Committee ng subpoena letter si U.S. Secretary of State Antony Blinken matapos itong tumangging humarap sa investigasyon ng Kongreso. Nagbabala rin ang mga mambabatas na maaaring makontempt ang opisyal dahil sa hindi nito pagsipot sa panel. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng subpoena order ang U.S. House of Representatives for Foreign Affairs Committee laban kay U.S. Secretary of State Antony Blinken matapos itong tumanggi sa pagharap at tumistigo sa ginagawang investigasyon ng panel na may kinalaman sa withdrawal ng mga tropa ng Estados Unidos sa Afghanistan noong buwan ng Agosto taong 2021. Nakasaad sa liham na pinadala ni Chairman Michael McCaul na kinakailangang humarap ni Blinken sa panel sa darating na September 19 o posibleng humarap sa kasong contempt kung hindi sisipot. Ayon sa committee, si Antony Blinken ang itinuturing na final decision maker sa nangyaring US troops withdrawal sa Afghanistan na nagresulta sa nakamamatay at magulong pag-alis. Binigyan din ng panel ang posisyon ni Blinken na ipaalam ang pagsasaalang-alang ng komite sa mga potensyal na batas na naglalayong makatulong na maiwasan ang mga mapaminsalang pagkakamali ng pag-alis kabilang ang potensyal na reforma sa otorisasyon ng kagawaran sa lehislatura. Sa kabila nito, nadismaya naman ang kampo ni Blinken dahil sa halip na makipag-ugnayan ito sa kanila ng may mabuting loob ay binigyan pa ito ng isa pang hindi kinakailangang subpoena. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinondena ng Estados Unidos at iba pang international leaders ang inilabas na arrest order ng Venezuelan Authority kay Presidential Candidate Edmundo Gonzales matapos ang naganap na eleksyon. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ng Venezuelan judge si Presidential Candidate Edmundo Gonzales ng forging of public documents, instigating disobedience at iba pang krimen. Sa gitna ito ng diskusyon kung sino ang totoong nagwagi sa pagitan ni Gonzales at President Nicolas Maduro sa presidential election noong July 28. Kabilang ang US at Brazil sa mga international leaders na nagpahayag ng hindi pag-aproba sa naging hakbang ng Venezuela. Ayon kay John Kirby, National Security Spokesperson ng White House, nagpapakita ang hakbang na ito ng paraan ni Maduro upang manatili sa pagka-pangulo. Ayon naman kay Celso Amorim, Foreign Policy Advisor ng Brazil, hindi maitatangging may authoritarian escalation na nagaganap sa Venezuela. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nananatiling malapit sa 2 weeks high ang US dollar habang inaabangan ng mga investor ang mahalagang economic data na maaaring makaapekto sa desisyon ng Federal Reserve na sa interest rate. Samantala, mahigit sa 10,000 empleyado sa mga hotel sa buong Estados Unidos
ang nagsagawa ng kilos protesta na nagdulot ng abala sa pagbiyahe sa Labor Day weekend. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Nananatiling matatag ang US dollar habang inaabangan ng United States payroll data na maaaring makaapekto sa laki ng inaasahang pagbaba ng interest rates mula sa Federal Reserve. Nakabawi ang Japanese yen mula sa 4 na araw na pagkatalo laban sa dolyar dahil sa mga pahayag ng gobernador ng Bank of Japan tungkol sa posibleng pagtaas ng interest rates. Nakatuon ng mga investor sa US payroll data na inaasahang ilalabas sa Biyernes, September 6, kung saan may 69% na tsansa ng pagbaba ng 25 basis points at 31% na tsansa naman ng pagbaba ng 50 basis points. Inaasahan naman ng mga ekonomista ang pagdaragdag ng 165,000 jobs sa US para sa Agosto, mas mataas kaysa 114,000 noong Hulyo. Mahalaga ang mga datos na ito upang matukoy kung gaano kalaki ang pagbabawas ng interest rate ng Federal Reserve sa darating na pulong. Samantala, mahigit sa 10,000 empleyado sa 24 na mga hotel mula Boston hanggang Hawaii ang nagsagawa ng kilos protesta sa paghahanap ng mas mahusay na sahod at kondisyon sa trabaho. Naglalayong ibalik ng welga na inorganisa ng Unite Here ang mga standard na serbisyo tulad sa araw-araw na paglilinis ng mga kwarto na nabawasan noong pandemya. Apektado ang mga hotel chains gaya ng Hilton, Hyatt at Marriott at nagbabanta ang union na palawakin pa ang welga sa mas maraming mga hotel sa karagdagang mga lungsod. Naganap ito sa isang busy travel period na may inaasahang record na dami ng pasahero sa mga paliparan sa US pagkatapos ng Labor Day weekend. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa 50 bahay sa Central Luzon ang tuluyang nagiba dahil sa pananalasa ng hanging habagat at bagyong Enteng. Ilang paaralan naman sa Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan ang nalubog sa lampas tuhod na tubig. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagbabantay ng Office of the Civil Defense Region 3 sa mga dam sa Central Luzon sa gitna ng mga pagulan. Maraming lugar sa Central Luzon ang lumubog sa tubig baha dahil sa ulan na dala ng habagat at nagdaang bagyo. Sa tala ng OCD Region 3, nasa kabuuang 56 na bahay ang nagiba sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Zambales, Pampanga at Aurora. Ayon kay OCD Region 3 spokesperson Cheng Quezon, 5 sa mga nasirang bahay ang totally damaged, habang 51 ang partially damaged. 3 po from Bulacan and 1 po sa Pampanga. 4 po namin na monitor natin na dam dito sa Central Luzon. Yung Angat and Gusto are all ako pa rin po dun sa normal water level natin, and Pantabangan. Meron lang po tayong recorded na sa Eco Dam, sir. Meron lang po tayong open na isang deep. Sa ngayon, nasa 80 barangay ang lubog pa rin sa tubig baha at nasa 1,000 residente ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Bukod sa mga bahay, ay ilang paaralan din ang napinsala sa bayan ng Kalumpit at Tagunoy na siyang catch basin ng dam. Pangamba ng mga magulang, ma-expose na naman ang mga estudyante sa waterborne diseases, kaya mas mabuti na nila na wala munang pasok kaysa manatiling lumusong ang mga bata sa baha at mahirap din ang transportasyon. Dito ng maliliit na tricycle, kaya tikling yung ginagamit namin. Big chain ko hanggang bayan, hanggang San Agustin. Sobrang hirap kasi minsan sobrang laki ng tubig. Laging paalala ng OCD, mag-ingat sa paglusong sa baha upang makaiwas sa sakit lalo na ang leptospirosis at alipunga. Ugaliin na rin ang palaging paghuhugas ng kamay at paa at magsuot ng bota kung lalabas lalo na ang mga bata. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bilang mga pasahero na bumabiyahe sa mga karagatan, malaki ang maitutulong sa ating kaligtasan kung aalamin ang mga dapat ihanda bago tayo bumiyahe
Narito ang safety tips na dapat gawin bago at habang bumabiyahe sa dagat. Si Joshua Antonio humahataw. Hataw Balita ngayon. Kami ay nasa Basco, balik kami sa aming pinanggalingan. Kung nangyari niyan sir, bumiyahe sila sir, wala pang gill warning. Ang problema, nung bandang nasa gitna na sila sir, inabutan sila sir ng mataas na alon sa masamang panahon. May mga insidente ng pagtaob at paglubog ng ilang mga bangka sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Buwan ng Mayo, taong kasalukuyan, may isang bangka na may lulan na 48 tao ang lumubog sa karagatang sakop ng Aroroy sa lalawigan ng Masbate. Kabilang si Miss Miralyn Hermosa sa mga sakay ng nasabing bangka. Nung pagdating namin sa Claveria, maganda po ang panahon. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng aming biyahe, Mga anong oras na po yun? mga 10 o'clock, nasa gitna na po kami ng Aroroy, Masbate. Bigla pong sumama ang panahon. Ang palibot po ay dumilim. Bigla na po talagang lumakas hanggang lumaki na po ang mga alon. At yun po, tumaob na yung bangka. Ganun po kadali na hindi po kami nakapag-ready talaga na i-secure man lang yung aming mga gamit. Mabuti na lamang kaagad nakapag-responde ang Philippine Coast Guard Masbate matapos matanggap ang report sa nangyaring insidente. Upang maging handa sa mga ganitong senaryo, narito ang safety tips mula sa Philippine Coast Guard o PCG. Una, alamin ang magiging kondisyon ng panahon sa ruta na dadaanan ng sasakyang pandagat, lalo na kapag may paparating na bagyo o kung malakas ang pag-iral ng weather system gaya ng habagat. Pangalawa, alamin sa PCG sa inyong lugar kung may travel advisory o kung pinapayagan ng paglalayag sa lugar na pupuntahan o ruta na dadaanan. Kapag may gale warning ay hindi pinapayagan na bumiyahe o pumulaot ang mga maliliit na bangka na may 250 gross tonnage pababa dahil hindi nito kakayanin ang malalakas na pag-alon. Pangatlo, alamin ang kapasidad ng bangka at iwasan ng overloading. Tandaan na karaniwang nasa 12 hanggang 15 pasahero lamang ang maaaring may sakay ng mga maliliit na bangka. Pang-apat, tiyakin na sapat ang life jacket o life vest para sa bilang ng pasahero. Kanina pagkalunod sir, yung talaga pinaka number 1 yung walang life jacket sir. Kasi once na may life jacket ka sir, kung magkaroon man ng scenario sir na napapatrouble kayo sa gitna ng dagat sir, masisave ka sir ng life jacket. Pang-5, tiyakin na nasa kondisyon ng bangka, lalo na ang motor nito para maiwasan ang engine trouble. Pang-6, iwasang mataranta kapag lulubog ang sinasakyang bangka. Pang-7, magpadala ng distress call o tumawag ng saklolo sa PCG o sinumang maaaring mahingan ng tulong. At pang-8, kung lulubog ang bangka, maghawak-hawak ng kamay at bumuo ng pabilog para manatiling nakalutang hanggang sa makarating ang tulong. O kaya naman ay palaging magsama-sama upang alam ng bawat isa ang kanilang kalagayan. Huwag ka tayo maghatakan. Ang gawin natin sir, much better is maghawak kamay tayo sir. Para mapanood pa ang mga iba pang life-saving tips, pwedeng bisitahin ang programang Lifesaver sa UNTV at official Facebook page at YouTube channel. Joshua Antonio, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagtipon-tipon ang ilang mga ahensya ng gobyerno at non-government sectors sa ginanap na Regional Forum ng 4th Philippine Human Rights Plan sa General Santos City. Si Marie Perejon, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng 2 araw na joint regional consultation ang development of the 4th Philippine Human Rights Plan sa General Santos City nitong September 2 at 3. Nilahukan ito ng mahigit 100 kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, non-government at private sectors mula Sorsogon at Davao Region. We take this really as a very monumental gathering na pwede naming ihayag ang mga nakikita naming problema on the ground. Ayon kay Undersecretary Severo Catura, Executive Director ng Presidential Human Rights Committee Secretariat, ginawa ang pagpupulong na ito upang mapakinggan ang mga hinaing ng bawat sektor, lalo na yaong mga tinatawag na vulnerable groups. Na-identify natin yung women, children, persons with disability,
indigenous peoples, migrant workers, and then pati yung tinatawag natin ng persons deprived of liberty. So ang ginagawa natin yan, we are trying to encourage ownership of the plan, and that is the reason why we are getting their sentiments. Actually, I really appreciate this one because this is the first time that I join or our organization joined this kind of activity. So for us now that we can hear directly from the different mandated agencies of the government in terms of the human rights protection. Sunod namang tutungo sa Zamboanga City ang grupo upang isagawa ang nasabing aktibidad. Marie Perejón, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang magtataas ang New Zealand ng halos 3 beses ng kanyang International Visitor Conservation and Tourism Levy para sa mga bibisita sa nasabing bansa sa pagsisimula ng buwang Oktubre ngayong taon. Samantala, nababahala naman ang ilang mga tourism advocate na magiging hadlang ang nasabing hakbang sa pagdami ng turista. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand ang bagong pagtaas sa International Visitor Conservation and Tourism Levy nito para sa mga dayuhang nagnanais bumisita sa bansa simula October 1. Magiging 100 New Zealand dollars o 3,500 pesos na ang kasalukuyang 35 New Zealand dollars o 1,225 pesos na levy. Halos triple ang itataas mula sa dating halaga nito. Ayon sa New Zealand government, makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya at upang tiyakin na may ambag sa mga serbisyong pampubliko ang mga bumibisita sa bansa. Subalit nababahala naman ng ilang mga tourism advocate, tulad na lamang ng Tourism Industry Aotearoa, na nagsasabing magiging hadlang sa tourism growth ang malaking dagdag sa levy at magiging mahal na ang pagbisita sa New Zealand para sa mga nagnanais mamasyal sa bansa. Ayon kay Rebecca Ingram, Chief Executive ng nasabing organisasyon, magdudulot ang hakbang na ito ng pamahalaan ng mas malaking epekto sa global competitiveness ng bansa, lalo pa at nahuhuli ito sa pagbawi sa larangan ng turismo kumpara sa ibang bansa pagkatapos ng pandemya. Subalit ayon kay Tourism Minister Matt Ducey, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa mga nagbabalak bumisita sapagkat ang $100 ay less than 3% lamang ng ginagastos ng mga turista sa bansa. Naniniwala si Ducey na mananatiling isang visitor destination ng New Zealand sa kabila ng pagtaas ng International Visitor Conservation and Tourism Levy nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng pero patuloy na nakararanas ng matinding buhos ng ulan ang maraming lugar sa bansa, partikular na sa Luzon at iba pang bahagi ng Visayas. Bunsod dito, suspendido pa rin ang mga klase sa ilang paaralan sa bansa. As of 4 a.m., kanselado na ang face-to-face classes sa lahat. As of 4 a.m., kansilado na ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Marikina, Valenzuela, Parañaque, Las Piñas, Caloocan, Muntinlupa, Manila, Pasay, Malabon, Taguig, Bayan ng Pateros at Navotas City. Wala na ring pasok sa buong lalawigan ng Cavite. At sa San Pedro sa Laguna, no face-to-face classes na rin pero mag-shift to distance learning o modular classes ang mga mag-aaral sa buong lalawigan ng Rizal. Sa Batangas, walang pasok sa mga bayan ng Nasugbo, Calaca, Lian, Maykawayan, Balayan, Lemery, Taal, Laurel, San Juan, Malbar, Calatagan at San Luis. Sa Bulacan, suspendido pa rin ang klase po sa Kalumpit, Hagonoy, Marilao, San Jose del Monte, Bukawe, Santa Maria, Balagtas, Paumbong, Pandi, San Ildefonso, San Rafael, Bustos, Malolos, Bulacan, Angat, Giginto, Norsagaray, Obando, Plaridel, Baliwag at San Miguel. Sa Tarlac naman, wala pa rin pong pasok sa Concepcion, Moncada, La Paz, Ramos, Paniqui, San Manuel at Anao. Sa Zambales, kansilado rin ang klase sa Botolan, Candelaria, Iba, Subic,
Castillejos at Palawig. Nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase ang mga lugar sa Pangasinan gaya ng Dagupan City, Basista, Rosales, Lingayen, Infanta, Calasiao, Bani, Pozo Rubio at Mangaldan. Sa Pampanga, marami po ang magsiship na muna sa distance learning at modular classes. Kasama dyan ang Mabalacat, Bacolor, Santo Tomas, Guagua, Mexico, San Fernando, Arayat at San Simon. Online class din muna ang lahat ng mga mag-aaral sa buong probinsya ng Bataan. Gayon din po sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija. Sa Occidental Mindoro, kansilado pa rin ang klase sa bayan ng Look. Samantala, preschool to grade 12 ang walang pasok sa Capas Tarlac, Binmalay, Pangasinan at Tuwi, Pangasinan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 1. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Happy viewing po kay Maria Loida Sora at kay CJ Sora. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ngayong Thursday morning, September 5, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Bert Cerudo mula rito sa Amman, Jordan. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.